Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at muli samahan po kami sa pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po natin patatagalin pa. Kilalanin na po natin ang ating makakasama ngayong araw. Isang ama ng sambahayan na hindi matatawaran ng sipag at pagmamahal sa pamilya. Bilang isang freelance agent sa oil industry, halos lahat ng kanyang mga anak ay nakatapos na sa pag-aaral. Pero kinikilala niyang lahat ng ito ay bunga ng kanyang kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ating kilalanin si kapatid na Margarito Buot mula sa lokal ng Punturin Distrito ng Caloocan North at alamin ang kanyang storya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Margarito Buot. Mas kilala po sa pangalang Kapatid na Mar, at mula po siya sa lokal ng Punturin, distrito ng Caloocan North. Kapiling na po natin ang ating kapatid. Magandang araw po, Kapatid na Mar. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Katukayo po pala kayo. Kumusta po kayo? Ito po, mabuti po sa tulong at tawa ng Diyos. Gwapong-gwapo po kayo, Salamat Kapatid po. na Mar. Ano? Opo, salamat po. Pag mga Mariata, talagang magagandang lalaki. Opo, totoo po yun. Nagbibiro lang po kami ng Kapatid na Mar. Opo. Mapagbiro din po si Kamar. Kamar. Opo. Kapatid na Mar, samantalayin na po natin yung pagkakataon. Baka meron po kayong batiin. Sige po, go ahead po. Una po, ay binabati ko ang aking asawa, ang aking mahal sa buhay, si Mama Sally, at yung aking pong 5 anak, 4 na babae po tsaka 1 lalaki, si Princess, si Pinky, si Paula, si Marjon, si Precious. Binabati ko din po yung aking 4 na apo, si Cyril, si Prince Axel, si Primo, at si Sakari. Binabati ko rin po yung aking nanay sapagkat mapalad po na tinawag na rin siya sa Iglesia ni Cristo. Halos 3 taon na po siya ngayon. Binabati ko rin po ang destinado po ng aming lokal, ang kapatid na Eljan Ray Morales, at ang aming mahal na tagapangasiwa, ang kapatid na Ariel Barsaga. Maraming salamat po, Kapatid na Mar. At pagbati po sa lahat din ng mga kapatid at mga may tungkulin dyan po sa lokal ng Punturin, distrito ng Caloocan North. Kapatid na Mar, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na sa matagal na panahon, kayo po ay freelance agent. At Opo. sa pamamagitan po ng hanap buhay ninyo na yan, naitaguyod ninyo ang inyong pamilya. Opo, totoo po. At ilan nga po sa mga anak ninyo ang nakapagtapos na? Tapos na po yung 4 at kasalukuyan po ay nasa maayos na hanap buhay po silang lahat. Congratulations po. Opo. Originally po ba yan talaga ang hanap buhay ninyo? Paano po ba kayo nagsimula? Hindi po Nagkaroon pa po ako ng ibang hanap buhay noon na masukan hanggang sa magsara yung kumpanya. Pagkatapos po na magsara yung kumpanya, siyempre kailangan ng maayos na buhay para maitaguyod po yung aking pamilya. Ay nagsikap po ako na maghanap ng ibang pagkakitaan sa pamamagitan po ng pagtitinda po ng mga saging sa gabi, paghahango po ng mga panindandamit ng mga pambata, at ito po ay inilalako ko noon sa, kung maalala ko, Balintawak po hanggang Bagong Baryo. So paano po kayo napunta sa industriyang yan? Ang nanay ko po kasi noon ay nagtitinda po ng kakanin hanggang sa makilala po niya yung isang manager ng kumpanyang ito, at ipinasok po ako sa hanap buhay na yon bilang trabahador lang po. Minsan po nasa pagre-repack, minsan po kasama sa delivery, pahinante. Pagka po kasi sinabing freelance, kapatid na Mar, parang
hindi siya yung regular employee na pumapasok ng kumbaga arawan, no? Opo, opo. Ng may oras na Opo. susundin. Hindi ho ba kumbaga mas konti ang inyong kikitain? Sa pagiging freelance agent po ay kapag ka masipag at matyaga ka lang po, mas maganda po yung income o kikitain mo kaysa po do sa in-house na tali ka sa kumpanya, ito lang po yung sinasahod mo. Hindi katulad po kapag ka freelance ka, masipag ka lang, tapat ka sa kumpanya, tapat ka sa paghanap buhay, ay sigurado na tutulungan ka ng Diyos sa ginagawa mong iyon para maitaguyod ng maayos po yung aming pamilya. Nabanggit nyo nga, hindi kayo natatali sa oras sa kumpanya. Opo. Hawak po ninyo ang oras Opo, ninyo. opo. Hindi kaya lugi kayo ron kasi mas kulang o mas konti yung naibibigay ninyong oras para sa paghahanap buhay. Paano nyo namamanage po yun? Ang ginagawa ko naman po, halos pinagsasabay ko eh. Kapag halimbawang may mga job order po o may mga dumadating sa aking mga tawag, hindi ko naman po yung pinababayaan. Kasabay na po ng pagtugon o pagtawag, pagtupad ko sa tungkulin. Halimbawang maraming gagawin sa lokal, mas inuuna ko po priority yung pagtupad ng aking tungkulin dahil alam ko po na iyon po ang susi para ibigay na Diyos ang pagtatagumpay dahil una nga po, pangalawa lang yung hanap buhay para po sa aming mag-asawa. So, originally, kayo talaga relihiyoso pong tao. Opo, dati po nung kami ay nasa religiyong Katoliko, yun nga po, minsan nagsasakristan sa pari, sumasama po sa mga Santa Cruzan, paglakad sa grotto, kung ano-ano pa. Tangi po sa pagiging Katoliko, ano pa po yung ibang pangkati ng pananampalataya o relihiyon na naobserbahan ninyo o kaya naman inaniban po ninyo? Nung ako'y mag-asawa po, kasama ko yung aking may bahay, meron pong nag-invite sa amin na isang born again na sinusundo po kami doon pa sa 11 Avenue. Then 11 Avenue, kasalukuyang buntis yung asawa ko, dinadala po kami sa Kapitolyo ng Pasig. Sa pamamagitan po ng pag-anyaya nila, pipuntahan ka sa bahay, iimbitahan ka nila na sumama kami sa kanilang Bible study. Hindi naman namin pinahindian kahit paano, nagsuri pa rin kami doon. Pinakinggan namin kung ano ba talaga yung itinuturo. Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Yun po ang pinakamapalad nung kami ay matawag sa Iglesia ni Cristo. Meron pong isang kapatid na diakono na kasalukuyang kasabay ko nga po nag-apply sa hanap buhay noon at inaanyayahan po niya ako sa mga gawain sa Iglesia ni Cristo. Bagamat malayo yung aking hanap buhay, sinisikap ko po na lakarin yon para mapagbigyan ko lang po siya at mapakinggan ano ba talaga yung mga aral ng Iglesia ni Cristo po. So, mula po dun sa pakikinig ninyo, dun sa aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, ano po ang mga nakatawag ng pansin po sa inyo? Una po, nung ako'y isinama sa pagsamba, nakita ko po yung tunay na kaayusan, tahimik at napakalinis. Kung mapapansin po ng ibang tao na dumadalo, talagang nakahiwala yung babae at lalaki at nasa maayos na kasuotan at maayos pong nakikinig. Hindi po ba kayo parang nag-alinlangan, nagdalawang isip nung kayo ay anyayahan? Agad-agad po ba sumama kayo? Nung una po talagang medyo nag-aalinlangan kasi nga po bago pa lang po sa pakikinig ko yon. Kaya patuloy po ako na nagbibigay sa kanya ng paunlak dahil nga po gusto ko rin malaman ano ba talaga yung tunay na religion o relihiyon na pagdating na araw ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Bakit po hinahanap ninyo yung tunay na relihiyon? Kaya nga po patuloy akong nag-o-observe sa ibang religion dahil nga po parang una, hindi ko nakikita yung mga kaayusan.
Kaya nung ako po ay sumama sa kapatid na nag-anyaya sa akin sa pagsamba, nakikinig po akong maigi. Bawat talata po na itinuturo sa pagsamba ay isinusulat ko din po. Kasi meron po kaming Biblia noon para ibinabasi ko po. Andun po talaga yung katotohanan nasa Biblia. Lahat po ng bawang itinuturo ng Iglesia ni Cristo ay katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan. So talagang nung mga panahon na yun, nagsusuri talaga kayong maigi Opo, doon sa opo. mga aral na itinuturo po sa Opo, inyo. sa pagsamba po hanggang doon sa gawain, sa Bible study, ay sinusulat ko po yung bawat talata. Patuloy talaga ako nagsusuri po. Anong aral po ang pangunahing nakatawag ng pansin sa inyo? Nung una po, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Pero nung ako po patuloy na nakikinig, sinusulat ko po yung bawat itinuturo, doon ko po nalaman na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Bakit po ninyo tinanggap yung aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Na kaiba ito sa lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano na ang pagkakilala po nila sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Bakit po ninyo tinanggap yung aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos kundi tao? Dahil nga po doon sa pakikinig ko sa mga talata na aking nabasa rin, dahil meron kaming Biblia noon, doon ko po nakita na doon sa talata na yun ay ang Panginoong Jesucristo ay tao po talaga sa kalagayan. Nung panahon po ba na yan ay pamilyado na kayo, kapatid na Mar? Opo, pamilyado na po. So, paano po yung asawa ninyo? Alam ba niya? Ano po naging reaksyon? Di ba siya nagalit, nagtaka? Bakit nakikinig ka na sa Iglesia ni Cristo? Noong time po kasi na yon, ang hanap buhay ko ay nasa Project 4. Kasi ang bahay na tinitiran po namin na ibinigay ng aking ama ay nasa Malaya, Tanay Rizal po. Nung kasulukuyang ako po ay tinuturuan, dumadalo ng Bible study, hindi po niya alam na ako ay patuloy na nakikinig sa mga salita ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Kaya pagka alimbawang uuwi po ako weekend, hindi ko rin po alam na yung time na yon ay nakikinig na rin po pala siya. Paano nyo nalaman na ang asawa pala ninyo nakikinig na rin sa Iglesia ni Cristo? Nung ako po ay malapit ng bautismuhan, kapag ka ako ay weekend na umuuwi, doon ko po nalaman na yung aking asawa ay nakikinig din po pala sa mga salita ng Diyos sa Iglesia ni Cristo po sa lokal po ng Malaya, Tanay Rizal. Paano naman po niya nalaman na kayo pala ay malapit ng bautismuhan? Sinabi po ba ninyo? Wala pa po wala pa po nung time na yun kasi ang gusto ko nga po ay i-surprise siya para malaman po niya, pero ako po pala yun na-surprise. Kayo yung na-surprise. Nung ako po nabautismuhan na ng buwan ng Enero, siya po pala ay babautismuhan na rin po buwan ng Marso. Halos isang buwan lang po pala ang pagitan. Kumbaga nagkagulatan po kayo mag-asawa. Opo. Kailan nyo po nasabi sa sarili ninyo na tama itong landas na tinatahak ko, totoo ang Iglesia ni Cristo, mag-i-Iglesia ni Cristo ko? Una po kasi doon namin naramdaman yung tulong at awa ng Diyos. Nakikinig pa lang kami, sinasamahan niya na kami sa araw at gabi ng panalangin dahil nga po yun ang itinuturo sa amin ng mga nagtuturo sa amin na mga manggagawa pa noon. Kaya nung time na yon, hindi na kami nag-alinlangan po. Talagang umanib na kami sa Iglesia ni Cristo dahil andun po yung tunay na kaligtasan. Doon po namin naramdaman yung mga tulong at awa ng Diyos na sa kabila ng hirap na dinaranas namin noon, ay hindi niya po kami pinabayaan. Pinatnubayan po niya kami hanggang sa ngayon po na kami ay mga may tungkulin na sa loob ng iglesia. Nabanggit po ninyo na naging mahirap din, hindi naging madali. Opo. Yung pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang mga pinagdaanan ninyo? Nung panahon po na yon, ang misis ko ay nasa proseso na po ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Inahadlangan po kami ng tatay ko dahil pagka umalis na po ako pabalik ng hanap buhay, nilalagyan po niya ng malaking krus na kahoy yung pintuan namin.
Noong time na weekend, umuwi rin po uli ako, nahuli po niya ako na tinatanggal ko yun na madaling araw. Kaya kinausap po niya kami nung kinaumagahan. Yun nga po, pinapili kami, manatili kayo sa bahay o aalis kayo sa Iglesia ni Cristo. Ano pong pinili ninyo? Hindi na po kami nagdalawang isip ni misis ko. Nagbalot na po kami kagad ng tig-isang kahon namin ng damit ng misis ko, tsaka damit ng mga, dalawa lang po ang anak ko noon, 3 taon, tsaka 2 taon. Lumuwas na po kami ng Maynila. Kasi nga ang gusto ng tatay ko noon, hadlangan kami sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nung kami mapunta ng Maynila, kung saan po kami nakikitulog. Bisa nasa kusina lang, kung saan. Ako naman hanap buhay, trabaho para maibigay ko po yung pangangailangan ng pamilya ko. Nung magpasya po kayong umalis sa poder ng inyong magulang, Opo. meron ba kayong tiyak na pupuntahan sa Maynila noon? Ano po wala po Wala po talaga Kaya nung gabi na yun, nung bitbit namin yung 2 kahon na damit, si nanay ko ay nasa lugar na Baysa, doon ko po pinunta. Tapos, kinausap ko po na baka meron kaming matuluyan pansamantala. Kaya lang, doon lang po kami natulog sa kusina na kawayan, sit-sit. Naglatag lang po kami ng karton. Paano nyo po naramdaman yung binabanggit nyo kanina na nasa proseso pa lang po kayo ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Hindi kayo pinabayaan ng Panginoong Diyos, lalo po sa panahon na yun. Kasi nga po, nung time na yon, dahil nga itinuro sa amin yung daranasin namin pagsubok, ay tumatak sa isip namin na pagka nalagpasan mo ang pagsubok na ito ay ibibigay naman ng Diyos kung ano yung hihilingin nyo, kung ano yung hihilingin mo para sa iyo at sa aking asawa. Kaya naging matatag pa rin po kami, nag-uusap kaming palagi hanggang sa makaluwas po kami na Maynila at natala po kami sa Balintawak. After po ng lokal ng Balintawak ay nung itinayo na po yung North Diversion, doon na po kami tumanggap ng tungkulin. 92 po, diakono-diakonesa na po kami. Sa pagtanggap ng tungkulin ay mas biyaya. Una po ay kapag ka nananalangin kami, ang hiling lang namin sa Diyos noon sa pagtanggap ng tungkulin ay maging matatag kami at huwag kami pabayaan. Pinakinggan po ng Diyos yun, hindi po kami pinabayaan hanggang sa ibigay na ng Diyos yung pagtatagumpay sa akin. Pinagkalooban niya ako ng 5 anak na mababait, naging may tungkulin. Sa tulong at awa po ng Panginoon Diyos, sa pagtataguyod namin mag-asawa, sa patuloy na pagtupad ng aming tungkulin, ay pinagkalooban po ako ng isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Ito nga po yung kasulukuyan, dako po at sentro ng gawain sa Purok, yung lupa at bahay na ipinagkaloob niya. So doon na rin, tuloy-tuloy din ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Opo, hanggang sa ngayon po ay tuloy-tuloy po. Nung yun ay ginagawa pa lang po, hindi pa mo masyadong tapos, ay meron na po kaming gawain hanggang ngayon po. Patuloy po kaming nagpapanata na maipagkaloob sa amin ng mga taong makikinig ng mga salita ng Diyos na siya naman naming ini-invite sa aming bahay. At kasalukuyan nga po ay hindi kami binigo, ibinigay po sa amin yung pagtatagumpay. Karamihan sa kanila ay natawag na po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Congratulations po, kapatid Namar, at kitang-kita din naman po namin kung papaano po na hindi lang kayo pinagtatagumpay ng Panginoong Diyos sa buhay na ito. Nakapagtapos ang halos lahat na sa mga anak ninyo at patuloy din po kayong nakapagtatagumpay na marami rin sa mga naaanyayahan ninyo. Talagang tinatawag po ng ating Panginoong Diyos nagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang po natin sandali. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala.
Nagbabalik po ang pagtawag Convert Story. Ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Margarito Buot o mas kilala bilang kapatid na Mar. At ang ating kapatid po ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo ng panahon na sila ay nagsisimula pa lamang po ng mag-asawa sa pagbuo ng kanilang pamilya. Hindi po naging madali ang pinagdaanan ng mag-asawa. Nariyan na dahil sa paninindigan nila na ipagpatuloy ang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay iniwan po nila ang kanilang naging tahanan sa ilang taon, nakipagsapalaran po sa Maynila at humanap ng ikabubuhay. Sa panahon po na naging mahirap ang pagdadala ng buhay, umarap po sila sa iba't ibang mga pagsubok. Yun din po ang panahon na naramdaman nilang lalo ang pagsama at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sila pinabayaan hanggang sa dumating din po ang sandali. Bagamat payak lang ang pamumuhay at ang hanap buhay ng kapatid na Mar ay naging iba't iba dahil nga sa naghanap siya ng ikabubuhay at ipang susustento sa kanyang pamilya, ay dumating din ng sandali na pinagpala sila. Nagkaroon din ng bahay at lupa at napagtapos ang halos lahat ng kanilang mga anak. Kapatid na Mar, katulad nga po ng nabanggit po ninyo, bagamat hindi naging madali ang inyong pinagdaanan, kitang-kita naman po, hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Salamat. Mula po doon sa relihiyon na pinanggalingan po ninyo, paano po ninyo masasabi na nagbago talaga ang buhay ninyo? Dahil na rin po sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Siguro po kung ako ay hindi naging kaanib sa Iglesia ni Cristo ay baka hanggang ngayon tuloy-tuloy yung pag-inom ko Kasi dati po akong lasinggero. Lahat po ng bisyo nun pagka nandyan ang barkada, nandyan ang mga kasama sa trabaho. Sige lang po. Baka hindi ko po napagtapos yung mga bata. Baka dumating yung panahon na magkaroon ng malaking problema sa pamilya. Hindi ko maibibigay yung maayos na sustento dahil nga po sa labas ng Iglesia ni Cristo ay kabi-kabila yung bisyo. Kaya dito po... Kumbaga yung para sana sa pamilya, baka mapunta pa sa ibang bagay. Opo, tama po. Kaya dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo, dito po ay nakapokus kami mag-asawa kung paano sinupin yung aming sambahayan sa pamamagitan po ng palaging pananalangin at pagpapanata sa Panginoon Diyos. Pangalawa po yung tapat na pagsunod, lalo na't kaming dalawang mag-asawa ay may tungkulin po sa Iglesia. Pero hindi po nangangahulugan na wala nang problema na bumabangon sa pamilya. Meron pa po. Meron at meron po. Dumadating po mismo. Pero bakit po kayo nakatatawid? Bakit po nakapagtataguyod sa kabila na may mga bumabangong problema? Di po maiwasan yun Opo, totoo po yan. Kahit kami ay nasa loob ng iglesia ay hindi naman mawawala yung problema, yung minsan ay dumadating yung panahon na nahihirapan ka. Pero itinuro po sa amin kung paano kami naging matatag na mag-asawa. Yun nga po, sapagkat napakabisa po ng pananalangin, napakabisa po ng pagpapanata, sapagkat yun po ang laging hinihintay ng Diyos para ibigay naman niya yung kalunasan, ibigay niya kung ano po yung kailangan ng aking pamilya. Dahil wala pong higit at lubos na makatutulong sa aking pamilya at sa aming sambayan, kundi po yung pananalangin at tulong at patnubay po ng ating Ama. At yan po ang laging itinuturo sa atin. Opo. Ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Opo, totoo po. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Opo. Na sa panahon po ngayon na papahirap yung pagdadala ng buhay. Opo. Meron pa pong mga bumabangon na mabibigat na problema. Kasama na po dyan yung mga kalamidad na hindi na po natin maiiwasan. Patindi ng patindi yung kalamidad. Ang lagi pong itinuturo sa atin, huwag pababayaan yung pananalangin. Opo.
laging magpanata, yung taimtim po na pananalangin o paglapit sa ating Panginoong Diyos. Ang lagi pa nga pong sinasabi ng ating namamahala pag-ibayuhin yung pagpapanata o paglapit sa ating Panginoong Diyos na bukod sa meron pansariling pagpapanata, taimtim na pananalangin, meron din pong pagpapanata o pananalangin ng sambahayan. Sapagkat katulad nga po ng nasabi ninyo, wala naman pong ibang may kakayahan na makatulong po sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat. Kapatid na Mar, marami po kayong pinagdaanan batay po sa naging pag-uusap natin. Marami rin po tayong mga kababayan talagang dumadaan din sa iba't ibang uri ng kahirapan sa buhay na ito. At ang marami sa kanila, hindi pa po natin kasama sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang paanyaya ninyo? Ano po ang gusto ninyo sabihin sa kanila? Sige. Mga kababayan namin, sa panahon ngayon ng kahirapan ng buhay, dumadating pa po yung iba't ibang mga kalamidad na nangyayari ngayon dito sa mundo, ay nais namin na kayo ay makinig sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya inaanyayahan po namin kayo bilang mga Iglesia ni Cristo na magsuri. Pumunta po kayo sa mga dako ng aming pagsamba para mapakinggan nyo po una yung bawat panalangin at pagtuturo sa loob po ng Iglesia ni Cristo dahil tulad nyo rin kami noon. Dahil dito ay nalaman namin yung katotohanan at tunay na kaligtasang pangako ng Diyos at ibibigay niya sa atin. Maraming salamat po, kapatid na Mar. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Margarito Buot mula po sa lokal ng Punturin, distrito ng Caloocan North. Nawa po ang panibagong episode na ito na aming inihandog sa inyo ay nakapagdulot ng panibagong inspirasyon at pag-asa. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ay pinasasalamatan lang po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Gayon din po, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid, kung papaanong tinawag sila at ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos sa loob ng tunay na iglesia. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, ako po si kapatid na Mar Oriondo at samahan po ninyo kami sa programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.